Naalala nyo nung kwentuhan tayo tungkol sa everything happens for a reason. Tapos yung isang kwentuhan din na meron akong bukol. Ewan ko kung na-share ko dito sa ano, pero nagkaroon ako ng bukol. Tapos anxiety dahil dun sa bukol na yon, nervyos, natakot. At yung bukol na yon ay kasalanan ko. Unlucky, as in unlucky. Parang pagka hinawakan mo gano'n, ngayon maliit na eh. Pagka hinawakan mo as in bola ng golf, ngayon maliit na siya, meaning lumiliit siya, gumagaling siya. At upon research, alam niyo naman, ang mga ganon ay hindi naman siya cancerous yung nasuntok ko. Tapos possible na nagkaroon ng blood clot, pero kinoconsume ng katawan natin, kinoconsume ng immune system or whatsoever, no? Ngayon mga tol, ninervyos ako. Tapos nauwi sa ano eh, pang antibiotic. Nag-antibiotic tayo. Tapos hanggang sa yun nga, gumaling na rin, lumiliit na. Tapos yung antibiotic na yun may ginamot na iba na matagal ko nang iniinda. Ngayon balik tayo dun sa everything happens for a reason. Alam mo yun, yung aksidenteng nasuntok ko yung sarili ko, ginaganon ko, sabihin na natin katangahan, no? Hindi ko rin 100% masasabi na ano eh, na nag-intervene si God sa condition ko. I know, mahal naman niya ako. Since may possible na ikamatay ko yung infection sa iniinda kong sakit, no? Like nasa toe. Tapos may napanood pa ako na dahil lang dun sa toe niya, na bubulok na yung paa niya buo. So kung ipagdugtong-dugtong natin yung kwento, may intervention talaga eh. May isip mo yun eh, may intervention, no? Bakit nangyari? Tapos ngayon yung ilang months, as in months, ang tagal na iniinda ko sa paa ko, yung kuko na nagka-infect na, nilalagyan ko lang ng kung ano, no? Tapos temporary, gagaling, pero nandyan na naman, hindi siya natutuyo. Ngayon dahil dun sa nangyari sa akin nga, nasuntok ko, biglang nag-antibiotic ako. Tapos biglang gumaling yun. So possible infection talaga yun, no? Kailangan natin ng antibiotic. Kaya alam nyo, itong biglang nag-stop na to, gustong businahan eh, pero good vibes na lang. Ayun, no? Biglang nag-stop, good vibes na lang. Ayun, no? Binasinahan siya ng iba kasi nga naman nakaharang eh. Okay, balik tayo sa topic. Yun yung yun yung minsan tinitingnan ko yung mga pangyayari. Kagaya nung nangyari sa akin ngayon, no, yung nangyayari ngayon na sobrang kailan lang. Parang inaano ko yung mga anak ko, pino-force ko silang tulungan ako na mag-content tayo kasi wala na akong maisip eh. And then yung lahat ng kaalaman ko tungkol sa mga bagay-bagay na ginagawa ko ngayon, lahat ng mga naipon na knowledge, no, programming, marketing, yung mga yan, paggawa ng website, lahat nag-connect lahat. Merong contribution sa nangyayari sa amin ngayon, which is nakakabawi-bawi. So ganun siya, no, yung dapat na dapat na siguro possible na ma-infect ako hanggang sa maputol yung paa ko, then ma-depress, mamatay. Possible na ganun, hindi magawa yung dapat na mission sa mundong ito. So it is possible talaga na may intervention, no? Hindi naman yung ini-edit ka ng Diyos kasi pandaraya na yun, like yung nagdasal ka tapos nanalo ka sa loto, no? Iba rin kasi yung paghingi ng guidance eh, no?
Yung Lord, guide nyo kung ano yung gagawin. Yung guidance, yun. Like, pag makikipaglaban ka, makikipagboxing ka, pareho lang naman kayong nag-practice ng ano mo, kalaban mo. No? Pwede kang humingi ng guidance, pero hindi ka pwedeng humingi ng panalo Pandaraya yun No, kung ibibigay sa iyo yung panalo, paano na lang yung effort ng tao? Sabi nga, umuulan para sa mga unjust and just. Umuulan para sa mga masasama at sa mga mabubuti. No, pantay ang ating Diyos. Siyempre nag-effort tapos biglang dadayain. Nanalo ka kasi yung Diyos mo tinulungan ka. Unfair nga naman. No, guidance like kung iisipin parang ano pa rin, pero guidance iba yun na may ano ka pa rin doon, may decision ka kung gagawin mo ba, kung ite-take mo or hindi. Unlike dun sa bigla ka na lang mananalo mananalo ka tapos yun na yun, kahit hindi ka mag-practice mananalo ka. So yung guidance pa rin, okay, pero may cause and effect. Syempre kung hindi ka naman talaga nag-practice ng maayos, hindi ka kahit may guidance yan, wala rin no, yung mindset mo rin no. Baka dahil hindi ka nag-practice ng maayos, yung pakiramdam mo matatalo ako, tapos humingi ka ng guidance, bigla mong naramdaman na sugod lang. Dahil hindi ka nag-practice, hindi ako pwedeng basta-basta sumugod lang kasi baka ikatalo ko to, di ba? Pwedeng maging ganun So ayun no, palagay ko yun nga, yung may intervention talaga. Kasi kung ako lang yung tatanungin, mga tol, kung ako lang yung tatanungin, walang mangyayari dun sa infection ko sa paa walang mangyayari dun. Ay nako, biglang nagpa-stop. Nervous ako dun Siyempre mahuhuli tayo dito. Nahuli na ako dati dito hindi biro yung and I think yun, minsan tignan natin pagka may mga akala natin masamang bagay na nangyayari, tignan natin yung magiging outcome, or pagka nalampasan mo na, mag-isip ka, isipin mo bakit kaya nangyari sa akin dati yung ganun. Kung hindi nangyari sa akin yun, hindi mangyayari tong magandang bagay na to, no? Kagaya ng mga pambabasted sa akin ng mga niligawan ko. Ilan ba sila? Actually, di naman. Actually, isa, dalawa, tatlo. Yung pambabasted nila sa akin dahil childish daw ako, ganon, etc. Tanda-tanda na Dragon Ball pa yung iniisip, mga laro-laruan pa till now, no? Kung hindi ako binasted ng mga yon, hindi ako nag-enjoy ngayon sa marriage ko at saka sa pamilya ko, no? Baka ibang bagay yung nangyari. So ngayon natutuwa ako kasi may anak ako, kambal, no? Solid. Ano yan? Jackpot yan. Mahirap man na pinalaki, pero sabay silang lalaki, no? Isang hirap na lang. Pero like I said, hindi ko yung pinaplanong gawing mga retirement plan. May sarili akong galaw. May sarili kaming galaw ni Mrs. Ayan, kung hindi nangyari yung mga masasamang bagay sa buhay ko, except death, syempre, yung kamatayan, hindi natin pwedeng pero posible rin naman. Pero hindi natin pwedeng gamitin na ayos lang na namatay siya kasi I know may mangyayaring hindi pwede. Negative, kagaya ng namatay si tatay ko, no? Although may napanaginipan ako na buhay siya, tapos nangyari yung aksidente na mas marami yung namatay, no? Pwedeng i-take ko yun na siguro ganun nga, pero panaginip yun and panaginip minsan dyan nagbibigay ng mensahe yung ating Diyos, no? Posible yun, pero syempre posible ding hindi, na dapat hindi siya mamatay, pero dahil sa mga ganitong bagay, anyway, wala namang namamatay na tao without the approval of God
Diba, yung ibon nga, hindi yan bumabagsak ng walang go signal. When we say go signal, hindi naman yung instant. Hindi naman yung instant na oy, sandali, pasaway ito, mamamatay. Hindi ganun eh. Yung go signal na yon nasa rules, pasok sa rules. Like ako, no? Like ako, halimbawa, bigla akong magwawala dito, magdadrive na nakapikit, nabangga ako, namatay ako. So may go signal doon. Ano yung go signal? Nandun sa rules eh, no? Yung sa rules, nagdesisyon ako, nagpakatanga ako. Yun na yun. Yun na yung rule. Siyempre, rules ni God yan. So since rules niya yan, approve na mawawala tayo dahil sa ginawa natin, no? Pagka pinindot ko yung 3 sa tanong na 2 plus 1, yun na yun eh. Yun na yung result eh, no? Pero pwede kong pindutin yung 2, which is mali ako, no? Pagka pinindot ko tong A na to, ito yung mangyayari. Pagka pinindot ko tong B na to, ito rin yung mangyayari. Either way, since rules yan ni God, approve. May approval eh. Pero na-approve yun base sa action natin. Parang sa test, diba? Magte-test ka, may tinatawag tayong result, no? Kung pasado ka ba or bagsak ka. May rules na yun eh. So kung bagsak ka, approve yun ng nagbigay ng test. Approve yun kasi nga di ka nag-review. Yun yung ibig sabihin. So ayun mga tol, naniniwala ako na nasuntok ko to ngayon, maliit na oh. Nasuntok ko to hindi dahil totally aksidente. Nag-iba yung flow ng mundo. Flow ng mundo, reality yan. Dahil dun sa nagbago, no? Kung hindi ko nasuntok to, posibleng hindi ako bumili ng gamot na hindi nasama sa sales ng isang staff, na dahil hindi nasama sa sales niya, sumakto, bumagsak siya, or napagalitan siya hanggang sa nakapagdesisyon na mag-resign. Sunod-sunod yan. Yung tinatawag nating butterfly effect. Lahat tayo dito sa mundo, meron tayong parang role. Meron tayong role dyan na kasama sa pag-ikot ng mundo, kasama sa future, kasama sa magiging ng mundo. Alam nyo, nanonood ako ng travelers. Yan, may kinalaman sa time, sa mga desisyon nila, future, magiging future, galing sila sa future eh, no? Yun, nanonood ako ng travelers. At dun nare-realize ko rin yung mga simple action natin ay may impact sa kung ano mang magiging kalagayan ng mundo natin one day. Kahit pa ano pa yung estado mo, kahit taong grasa ka pa, may impact ka sa mundo, no? Nandito tayo ngayon dahil sa mga masasamang na mold na masasamang pangyayari sa mundo. Kaya nandito tayo. Masama man yan yung nangyari, parang it has to happen. Tama ba yung English ko? Nag-i-English ako Kailangan mangyari para mangyari itong nangyayari ngayon. Now what if yung World War II hindi nangyari? Palagay nyo, nandito ba tayong lahat? Palagay ko ibang tao yung mga nandito, no? Sinasabi ko bang ano ba yun? Sinasabi ko bang good thing na nangyari? Hindi good thing yun eh. Pero ito yung naging way para lumitaw tayong mga nandito. Or possible, no? Hindi natin alam paano yung mag-work yung existence natin, no? Posibleng pagka hindi nangyari yung World War II, ako, yung kaluluwa ko, yung pagkakasilang ko, hindi ako to, baka ibang lugar, ibang simulation, no? Ibang pangyayari. So I think hanggang dito na lang mga tol, malapit na ako. Thank you and God bless mga tol. See you ulit sa susunod nating usapan sa loob ng kotse.